Nakakagulat, General Manager ng PTV Network biglang sinibak ng walang dahilan. Mga empleyado ng PTV umalma sa hindi makatarungang pagsibak sa kanilang GM. Sa isinagawang press conference ng mga tauhan ng PTV, saad nilang ipaglalaban nila ang kanilang GM dahil malaki ang natulong nito sa pag-angat ng network. Napag-alaman ding sa desperasyon ng mga empleyado ng PTV ay nagpadala sila ng liham kay First Lady Liza Marcos para sila ay matulungan na mapabalik ang kanilang dating General Manager. Tanong din ng nga netizens bakit kailang sumulat, siya na ba ang Pangulo? Napakomento naman ng batikang reporter na si Jay Sanza na napag-initan umano ang PTV dahil sa kontrobersyal na agaw-alak eksena ni FL Liza Marcos. PTV4 employees, buo ang suporta sa sinibak na GM Ana Pucol. Nagpahayag ng suporta ang PTV4 employees or ang People's Television Employees Association, PTEA, sa sinibak na Station General Manager na si Annalisa Puod dahil sa maayos itong pamamalakad sa network, malasakit sa kapakanan ng mga empleyado at ang suporta sa kanilang mga inisyatibo. Kami ang People's Television Employees Association, kasama ang iba pang empleyado ng PTV4 mula sa iba't ibang departamento, provincial stations, ay humihiling para sa pananatili sa pwesto ni General Manager Ana Puod. Sa maikling panahon na siya ay nasa PTV4, naipakita niya ang kanyang pagmamalasakit, commitment at kakayahan sa pagpapatupad ng mga kinakailangang pagbabago sa government TV. Itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Puod sa pwesto noong Hunyo 2023 at dala niya ang higit 20 taong karanasan sa broadcast industry. Kabilang sa mga nagawa ni Puod sa PTV4, ang doble ng bilang ng mga programa na kasalukuyang umeera sa istasyon, ang pagbaba ng replay rate sa 19%, ang pagtaas ng network reach to 242%, ang paglulunsad ng Congress TV, isang digital free-to-air channel para sa mga content ng Kongreso, ang e-sport National Competition Unity League at ang PTV Sports Channel. Bukod sa pagpapabuti ng kalagayan ng PTV4 sa larangan ng content at lawak ng sakop, si Puod ay nakatutok din sa kalagayan at estado ng benepisyo ng lahat ng PTV4 regular at contractual employees. Kabilang na ang 20 taong nabimbing reorganisasyon at regularisasyon ng mga empleyado. Tiniyak ni Puod ng mga ang contract of service employees ay magiging miyembro ng pag-ibig sa SSS. Ang pagbabago sa pamumuno sa puntong ito ay magpapabagal sa tagumpay ng mga inisyatibo ito. Sa larangan ng infrastructure development, sa ilalim ng pamumuno ni Puod, ang transmitter stations ng PTV4 ay napadami mula 17 hanggang 21. Bukod sa mga hakbang upang maiayos ang administrative, operational at financial positions ng network, matigas ang paninindigan ni Puod para sa maayos sa paggamit ng kakaunting resources ng network at sa paghabol sa mga gumawa ng korupsyon sa istasyon. Walang duda na siya ay kasing committed ng administrasyon sa pag-alis ng katiwalian sa gobyerno. Buo ang suporta ng PTEA kay Network General Manager Puod dahil sa kanyang malinaw na plano para sa TV station. Sa kanyang kasipagan, kapasidad at makipag-ugnayan sa mga organisasyon at institusyon na makakatulong sa PTV4 at sa kanyang paninindigan laban sa korupsyon at pang-aabuso sa serbisyo. Higit pa riyan, siya ay may tunay na malasakit para sa kapakanan ng kanyang mga empleyado sa PTV4. Kasama ang karamihan sa mga regular at contractual na empleyado, mula sa head office hanggang sa lahat ng provincial stations, naniniwala ang PTEA na ang kapasidad, kakayahan at commitment ni GM Puod sa pagtiyak na magagawa ng PTV4 ang kanyang mandato at mapagsilbihan ang taong bayan ay malaki ang naitulong upang maiangat ang reputasyon at kredibilidad ng government network. Umaas ang PTEA na ang Malacanang sa pamamagitan ng PCO ay babawiin ang desisyon nito na palitan si Puod sa kasalukuyang director po siya ng migrant workers. Maraming salamat. Ang PTEA ay nakikiisa kay General Manager Ana Puod sa lamang ito. Anong dahilan na ibinigay sa inyo ng mga anyong bakit pinalit si GM Puod at pinalit si Tony Recta?
Parehas po tayo ng tanong no? Dahil bakit papalitan ang isang performing general manager? So hindi namin alam kung anong criteria kasi kung pagbabasihan kung corrupt, hindi po corrupt ito. Kung performing at bilang bahagi ng workforce ng PTV4 ay hindi namin maapuhap dahil kung gusto yung pagbabago, nakikita natin ngayon yung pag-angat ng estasyon. Katunayan, marami nang nakakakilala sa PTV4 dahil sa pamumuno niya. Yun po, pares po tayo ng tanong politiko, hindi namin alam kung anong criteria ng PCO para sabihin ay mas mapapaganda pa ang sitwasyon ng PTV4. Bakit nagpalit? Sir, one last na may tama bang sabihin na ayaw nyo kay Tony Libreta sa kabila ng siya ikalim din sa Channel 4? Ay, wala pong ganun. Wala tayong pinag-usapan dito ayaw o gusto. Hindi, ang pinaglalaban dito po namin yung napakahabang panahon na hinihintay namin magkaroon ng regularization. So, alam naman natin, pag nagpalit ng general manager, hindi lang kurtina pinapalitan yan. Department heads pinapalitan yan. Lahat-lahat, pati committee. Saan mapupunta yung reorganization na yan? Mahabang proseso ang reorganization. Bago kami nakarating dito, mahaba ang proseso. Kaya ngayon, kung magpapalit, isa lang alang sana yung kapakanan ng mas nakakaraming empleyado, hindi lang dito sa main office, pati po sa mga probinsya, na nakatutok ngayon sa mga darating na araw tungkol sa development dito. Nakausap nyo lang ba si Secretary Shelo? Hindi pa po. Bilang pag-iterate sa statement yun na may yung may mga tinatanggal na pagmalihan sa pag-abot sa gumagawa ng korupsyon sa stasyon. Ano particular thing? Tungkol po sa mga korupsyon, no? May mga nasampa na po tayo sa ombudsman. Katulong kami ni GM Ana sa pag-abot doon sa mga may mga anomalya sa estasyon, no? At yan naman, nandun na sa ombudsman, bilang respeto po sa proseso, hindi kami pwedeng magbigay ng iba pang detalye. Pero ang sigurado po ay nasampahan na po ng mga kaso ang may mga katuwayan. Gaano katotoo na may malaking proyekto na papasok sa PTV4 na abot daw sa 1 billion piso at mukhang isa ito sa headline bakit tatagal si GMI? Yung project na yan, bago pa man po pumasok si GM Ana, nandiyan na. Dahil yan po ay kasabay po ng tinatawag na modernization, kasabay ng digitization ng bawat istasyon, alam natin yan, digitization. So, yung mga analog transmitter natin, papalitan ng digital, at the same time, state of the art, no? So, yung project na yan, ay dumano yan dahil doon sa modernization. Totoo po yan na may project na yan, at kung hindi ko masyado alam ang detalye sa likod niyan, ano? Kasi ang dinidepensa talaga namin dito ay ang welfare ng network at ng lalong-lalo na ng empleyado. Dalawang beses kong nabanggit ninyo yung salitang corruption in relation to dun sa tanong ni Ana. Dalawang beses na binanggit ko ninyo yung salitang corruption. So, kung may nakita ko siyang corruption sa loob ng PTV4, hindi kaya maaaring pwede bang sabihin na may nasagasaang mga regular na empleyado o makatagal ng mga empleyado ng PTV4 kaya naging dahilan sila yung gumawa ng hakbang para mangyari ito sa kanila? Posible po yan. Posible po yung ganong sitwasyon. Normal na naman, pag naglilinis ka, binubungkal mo yung mga dumi-dumi sa gilid. Normal na nasasagasaan ng gano'n. Bakit po ninyo nasabing posible? Sa lahat ng ahensya po, pag meron naman pagbabago, may mga umara dyan. So yung proseso na yan, generally speaking, ganun nabibigkas natin dito, dahil kung ano man yung mga nabanggit yung kaso na naisampa, hindi pa nga po natin pwedeng talakayin ang mga detalye na yan kung sa pagkakaso. Hindi naman pagtalakay doon sa laman ng mga kasampang kung ano mga kaso, kung ano siya. Magbigay nga ako kayo ng isang halimbawa, ng isang klase mo ng korupsyon na lahat po kayo pagkakadiscovery ni GM ako. Yung kahit isa lang ho, hindi naman po makakagay naman sa tinakalakay na sa judiciary.
particular na parang Isang na-display particular lang. Sa panahon niya, insidente? Para mas larado tayo, open po yung COA, no? Nandun yung website ng COA at nakikita yung PTV po doon kung anong kasi mga recommendation ng COA dahil doon din lang naman nagkumuha ng mga rasones kung bakit nakapagsampa ng kaso tayo dahil sa COA report mismo. So, nandun yun. Nakikita yan. Hindi lang isa nakikita yan. So marami. Opo. Makikita niyo po yan sa report ng COA. Sir, ito no, si GM Ana para ay may mga nakakabanggang mga managers ng PTV na hindi nakakasundo at ayaw dun sa ginagawa niya mga programa sa PTV. Meron po. Meron. Lalo na nung unang-unang dumating siya dahil hindi naman siya nagdala ng mga tauhan niya eh. Yung pinabutan niya, yung pinangumaran nun eh. So, ibig sabihin, hindi siya nagtandaan on first place. So ibig sabihin, pumasok siya, wala siyang siningit na kahit sino dahil mas kapati siya dun sa mga Yes po. Yung unang pasok niyo po, hindi siya nagtanggal. Yung pa din ang nag-functions yung mga middle management. Pero yun din yung mga nakalaban niya, yung iba doon. Yes po, ang iba din. Si GM Nebrida ba ay parang official na siya na GM ngayon? Hindi po namin alam kung ano ang magiging kalakaran dahil ngayon holiday po, no? Biyernes, so wala pa kaming alam kung ano ang magiging sitwasyon. Pero hindi naman ibig sabihin, sir, na papahirapan niyo yung bagong GM ngayon dahil habang pinipinos kayo dyan sa Pinahirapan namin ang bagong GM kung sino ang papalit dyan, pinahihirapan din namin sarili namin. Actually, naghahanap kami ng kakampi, hindi ng kaaway. Hirap lamay. Anong dahilan? Bakit tinanggal si anak ko, anak ko? Maganda naman ang ginagawa niya sa PPD po. Yun yung ang unang tanong kanina ni Sir, no? Na kami man ay naguguluhan kung anong criteria. Kung ang pangarap ng gobyerno natin ay mapagbuti ang nag-iisang network ng bansa, ay nakikita namin yon sa katawan ni GM Ana, no? Sa pagpapalit, hindi namin malaman kung ano ang pwedeng sasabihin, ito ang gawin natin para lalong gumanda kayo. So kasi wala kami nakikita na ang ibig sabihin na wala sa panahon, lalo na sa kapakanan ng network at ng empleyado, nakasalang yung reorganization, re-evaluation, yung kasilinin namin, nakatenga yan, no? Pinanghihinayangan namin dahil ang haba-haba, yung CNE po namin, 2004 pa eh. Ngayon, magkakapirmahan na lang, eto pa ngayon sa estado namin. So lang panghinayang, yun din, hindi namin alam kung anong criteria ang paraan ng pagpili ng pagpapalit ng leader ng isang ahensya. Sir, sorry. Nung Friday, when it was announced, kinagulat niyo ba ito o medyo matagal din ang nagiginig namin chances na magkakaroon ng changes in leadership? Definitely, narinig na namin. Pero yung lumutang ang ganung pagpapalit, siyempre nakakatulad eh. Dahil iniisip namin na safe kami. Hindi namin sinasabing safe si GM-Ana. Ang safe ang sinasabi ko dito, yung safety ng kapakanan ng welfare ng mga empleyado. Kaya nakakagulat yung ganung klaseng palitan. Sir, would you confirm, meron daw kayong letter addressed to First Lady Lisa Araneta Marcos at ilan po ang pumirma dito? Bakit ho address kay FL yung letter po ninyo? Well, sa ganyan yung pagkakataon ang hinahanap namin ay makakatulong sa amin. So, yun po ang punto doon, no? Ngayong dumating na si GM Ana Puol at nasaksihan namin po sa maiksing panahon ng kanyang pag-i-stay, marami po siyang magagandang ginawa, maraming nagawa at gagawin pa. Kaya nga po ang tanong din namin katulad ng tanong ninyo na hindi po namin alam ang sagot. Bakit sa kabila po ng kanyang magandang performance, siya po ay inalis? Kaya po, nananawagan ako sa iyo, mahal na Pangulo, tulungan niyo po kami. Dapat maramdaman niyo po yung hinaing namin. Kung paano po kami nagkaroon ngayon ng disappointment, paano na naman ang PTV, paano na naman ang mga empleyado. Sa matagal namin pong pinapangarap na magbago ang matagal na mga COS, hindi po ma-regular ang maliliit na sweldo, ganun pa rin. Sa pagdating po ni GM Ana Puol, nagkaroon po kami ng liwanag, ng pag-asa
na makakamit po, magtatagumpay kami at magkakaroon po ng success yung lahat po ng aming mga gustong mangyari bilang individual. Ngayong tinanggal niyo na po si GM, papaano na po kami na umaasa sa matagal na po namin gustong mangyari. Tulungan niyo po kami. Sana maramdaman niyo naman po yung aming hinaing. Kung ano po yung gusto naming mangyari pa sa buhay namin bilang isang maliliit na empleyado. First time po namin ipaglaban ang GM na ganito na manatili sa amin. Dati po ang pinaglalaban namin, tanggalin niyo ang GM na yan sabagat hindi po maganda ang kanyang ginagawa. But this is the first time na ipaglaban namin ang isang general manager manatili sa PTV. Ma'am, you think may kinalaman na yung issue na nakita nito kay Kea, kaya napatalsik si GM? May Sa inyo kinalaman. ba may connection? Yung pag-resign ni Stoner Khan, sabi nyo nga pinipumuhin pa si GM Alan Ward sa pagtanggal sa kanya ngayon. Yes po. Dahil doon pa man po, ay galit na po siya sa Union. At isa po sa nagiging issue ngayon, ang pagiging malapit ng PITEA sa management. Lahat po tayo, ang pangarap natin magkaroon ng kaayusan. At ang kaayusan ay magyayari at mag-uugat kung tayo ay nagkakaisa. Ang isang opisina na hindi nagkakaisa ang empleyado at management, kailanman hindi po magkakaroon ng success ang lahat ng gusto nating mangyari. So, ibig sabihin, mas malakas si Stoner Khan sa malaki niya kaysa kay GM Alan Ward. Yun na nga po ang pinagtataka namin. Bakit nananatili silang bulag? Ano po ba ang batayan nila sa pagpili ng isang totoo at effective na leader? Clarification lang, ano? Kasi ang pagkakaalam natin, kapag nagtalaga na isang area, supposed to be talagang partner sila ng GM, di ba? Dahil yun yung trusted na tao niya. So, hindi pang sabihin, itong si Stoner, hindi tao ni Chairman, ni GM Puod. Inilagay lang ng Malacanang. Wala, opo. Ganun po yun. No? At alam natin kasi pag Heya is, Partner niya. ano siya eh, katulong siya eh, assistant siya eh. Kumbaga, siya ang kumpleto ng kulang ni GM eh. So, ganun dapat yung workflow, no? So, sa pagkakataon to, hindi po ganun yung flow nung nakita namin. So, nung sampahan niyo siya ng kaso, nung nireklamo siya with the blessing of GM Anan. Yung ano po, yung sa civil service po, yun ay, Administrative. opo, sa ano yun, sa union na yun. Wala, yun yung basketball. Okay. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Aris Abram, brand nilam ang magsibak at tanggal ng mga nasa posisyon. Marcos brand of politics. Pahayag naman ni Liza Mendoza, saan ang kalayaan sa ganyang pangyayari? Dictator is real, power trip talaga. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Vivian Angel, dito natin napatunayan kung sino talaga ang nagpapatakbo sa gobyerno natin. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.